ang pagpapalakas daw ng batas sa contra-espionage, pinanawagan ng Armed Forces of the Philippines. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Suportado na kaya Israel ng militar ang pagrepaso sa mga legal na pamamaraan kontra pang-espiya. Kasunod na ng nabistong espionage at malign activities ng ilang kapwa Pilipino para sa China. Sa panayam sa Camp Aguinaldo, idinahilan ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na evolving o nagbabago na rin ang bantang seguridad na gumagamit na ngayon ng cyber domain. Yan naman ang lumilitaw sa expose ng National Security Council kung saan nabatid ng mga Pinoy na may skill at marunong bumasa ng data ang karaniwang nare-recruit bilang espiya. Sa ngayon ay Commonwealth Act pa lamang ang batas sa panahon ng Amerika pa o panahon ng gera. Ang umiiral na batas laban sa paninikpik. Pero epektibo lamang ito kapag ang bansa ay nasa state of war o nasa isang digmaan na. Wala nang umapilang NSC sa Kongreso na gawing prioridad ang pagrepaso rito. Naging pagsasabatas ng Anti-Foreign Malign Influence and Interference Act. Pakinggan natin si Colonel Padilla. What we are supporting here is yung efforts natin para strengthen nga itong safeguards natin, no, that will protect our national security overall. So this includes yung ating continuing improvement natin ng ating mga legal and institutional frameworks para dito, no, to address these evolving threats. So ang tinitingnan nga natin dito, paano natin mapapalawig, no, and mapapalakas yung ating anti-espionage law and anything that is related to that. Batay sa dagdag na impormasyon mula kay NSC spokesperson, Assistant Director General Cornelio Valencia Jr., kasama sa mga nahuli sa pang-iispiya, isang assistant mismo sa Department of National Defense, isang researcher sa Philippine Navy, at isang malapit na tao sa isang opisyal ng Philippine Coast Guard na may nalalaman sa West Philippine Sea. Nakakuha daw sila ng datos gaya ng listahan ng mga personnel ng Navy at schedule ng rotation and resupply mission sa mga lugar na okupado ng Pilipinas. Binanggit din ni Valencia ang mga katangian ng mga nare-recruit ng China. Una, yung binanggit natin may access at tamang skills sa pagbasa ng data. Ikalawa, yung may mga pangangailangan sa pera. At ikatlo, maraming grievance at work-related na mga problema. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa.